Vice Ganda nagsalita na sa issue at posibilidad ng kanyang pagtakbo sa susunod na eleksyon sa Senado. Ano nga ba ang katotohanan dito? Para sa kabuuang ulat, alamin natin ang buong detalye. Patuloy na umaani ng samot-saring reaksyon sa social media ang mga lumalabas na espekulasyon na nagbabalak umanong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa gobyerno ang sikat na komedyante at TV host na si Vice Ganda para sa darating na 2028 national elections. Nagsimula ang mga bulong-bulungan matapos lumabas ang kanyang pangalan sa ilang senatorial preference surveys at dahil na rin sa pabirong pag-usap ng ilang showbiz personality sa posibilidad ng kanyang pag-entra sa politika. Agad naman itong naging metsa ng mainit na diskusyon sa pagitan ng mga tagahanga na pabor sa kanyang pamumuno at ng mga kritiko na kumukwestiyon sa kanyang karanasan. Sa kabila ng lumalaking ingay ng issue, mariing nilinaw ng paninindigan ng It's Showtime host na wala siyang anumang intensyon o planong pasukin ang mundo ng politika, maging sa pagtakbo bilang Pangulo o Senador. Ayon sa mga ulat at pahayag na lumalabas kamakailan, binigyan din ng unkabogable star na kontento na siya sa kanyang kasulukuyang estado bilang entertainer kung saan nakakapagbigay siya ng ligaya at tulong sa publiko sa labas ng pamahalaan. Dagdag pa rito, ipinahayag din ng komedyante na mananatili ang kanyang suporta sa mga lider na pinaniniwalaan niyang tapat na naglilingkod, gaya na lamang ng kanyang hayagang pag-endorso sa mga nakaraang halalan. Sa pagtanggi na ito ni Vice Ganda, muling napatunayan na hindi lahat ng mataas na marka sa mga paunang survey ay nangangahulugan ng interes sa pampublikong opisina. Bagaman hindi bago sa Pilipinas ang paglipat ng mga sikat na personalidad mula sa showbiz patungong selyo ng gobyerno, pinili ng komedyante na manatili sa kanyang industriya upang doon magsilbi ng boses at inspirasyon. Sa ngayon, sarado na ang pinto para sa usaping Vice Ganda 2028 at nananatili ang kanyang focus sa pagpapasaya sa telebisyon at pagpapatuloy ng kanyang mga advokasya bilang isang pribadong mamamayan.